News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Petisyong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila isasalang sa public hearing matapos magdesisyon ang Regional Wage Board na may supervening conditions para dinggin ito. Tingi-tinging gasolina ay binebenta sa ilang lugar sa Bulacan bunsod ng mahal na krudo. Panindang petrolyo maaari ring utangin. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas, unlimited rice sa mga kainan gusto munang ipagbawal ng NFA. Una sa saksi, kakaibang bersyon ng basketball na nilalaro sa loob ng isang bilog na court. Mga tiger shark, bagong kinagigiliwang atraksyon sa Manila Ocean Park. At mga mahihilig mag-swimming, dinarayo ang mga resort sa pusot ng kabundukan sa Itogon, Benguet. Napapasok ang 1-year ban para talakayin ng wage increase, isasalang na sa public hearing ang mga petisyong aumento sa sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Yan po ay matapos magdesisyon ang Regional Wage Board ng NCR na may supervening conditions o di pangkaraniwang kondisyon para dinggin ito. Saksi si John Consulta. Dito lang katapusan ng Marso nang ihayag ni Pangulong Noynoy Aquino na kailangan pang pag-aralan kung may sapat na basehan para dinggin ang mga petisyon sa wage hike bago ang 1-year ban na magtatapos sa Hulyo. 5% inflation figure, then you can reconvene the tripartite wage boards. But beyond that, or before that, there seems to be no authority to do so. But we will revisit it and see if it is possible to do so. Pero matapos ang ilang linggo, sinabi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Metro Manila na may supervening conditions nga o sapat na batayan para talakayin ng wage hike. On record, you have about since January, 12 times the price of oil has moved up. The prices of prime commodities, electricity, and other services. Ganito rin ang nangyari noong June 2008 nang magpatupad ng wage increase sa Metro Manila. Wala pang isang taon matapos ang August 2007 increase. Taong 2008 kasi nasaksiyan ang pinakamataas na inflation rate dahil sa pagmahal ng bigas, langis, kuryente, tubig, pati na tuition. Pero hindi naman lahat nakikinabang sa wage hike. Noong nakaraang taon, halimbawa, mahigit 100 kumpanya ang in-accept ng dole mula sa magkapatupad ng wage hike dahil sa palugi umano mga negosyo. Every time there is a minimum wage increase, it psychologically impacts on the prices of basic commodities. Tumataas ang presyo ng bilihin dahil merong minimum wage increase. May ibang para naman daw para tulungan ang mga magagawa tulad ng karagdagang medical benefits o subsidy sa transportasyon. Kaya ayon sa Wage Board ng NCR, tatalakayin din nila ang posibilidad na magbigay ng non-wage benefits. Pero ang Trade Union Congress of the Philippines nanindigan sa hiling nitong 75 peso across-the-board wage hike. Para sa amin po ay very urgent ito. There's no room for delay. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, naghihirap po ang mga manggagawa at ang sambayanan. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Electric o e-tricycle, yan ang isa naman sa mga pangmatagalang umanong solusyon ng gobyerno para hindi raw gaano umasa pa sa langis ang bansa. Ayon naman sa Energy Department, posibleng wala raw oil price hike ngayong Semana Santa. Saksi si Rafi Tima. Gang na ni-road test ni Pangulong Noynoy Aquino ang isa sa 20 bagong electric tricycle o e-trike na magsisimula ng pumasada sa Mandaluyong. Dahil di baterya at hindi umaasa sa gasolina, sabi ng Pangulo, magandang alternatibo raw ito sa gitna ng walang patit na pagmahal ng mga produktong petrolyo. The only way we can insulate ourselves from external shocks, such as high oil prices, is to implement long-term solutions that ensure energy sufficiency
and sustainability for us and for future generations of Filipinos. I am happy to announce that we have found one such solution in the electric tricycle project. 45 piso lang ang gasto sa kada charge ng e-trike para sa 24 oras na operasyon. Ang mga charging station sisimulan ng ipatayo. Hindi mainitan yung driver at hindi maulanan. Diba? Tapos matipid pa siya. Yung 3 oras sa pagkakakarga ng kuryente ay halagang 45 pesos lang. This might be the fourth launching of an electrical charging station in the whole world. After Houston, Seattle, Washington, and now Mandaluyong, Philippines. Isa raw itong pangmatagalang solusyon para hindi na raw umasa sa langis ang bansa. Kaya naman maglalaan ng $1 bilyong ang gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank para magpagawa ng 20,000 e-trike. Walang pollution, tahimik, at hindi na gagasta para sa pagbili ng gasolina. Kaya mas malaki ang kita. Dagdag trabaho rin dahil gawang Pinoy yata ito. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang mga short-term solution gaya ng Pantawid Pasada Program na pinaglaanan ng 450 million pesos. Pero ayon sa Department of Energy, posibleng hindi yan buong mapapakinabangan ng mga jeepney at tricycle driver. Tinatayang 11 milyon kasi ang gagastusin sa pag-imprenta ng mahigit 200,000 fuel subsidy cards, bukod pa sa gastos sa pamamahagi nito. Ang pinakamalaking cost really is on the distribution. Kasi nationwide to, no? So we will have to move people, tapos you stay there for some time. Ibig sabihin, ang dapat sanay 1,050 na makukuha ng mga jeepney driver at 150 pesos naman para sa mga tricycle driver kada buwan, posible pang mabawasan. Kaya naman imbis na pating-itinging subsidiya, may mungkahi ang grupong Pasang Mazda. Sa computation namin, 22 liters sa loob na isang buwan ang makukuha namin. Ngayon, tumaas kahapon, baka 18 liters na makuha namin. At baka sa susunod, tumaas na naman to. Pagkatapos, puro pitas-pitas pa dun sa mga allocated subsidy amount na 450 million, babawasan na naman yan. Hindi ko maintindihan ano ho ba ito. Hindi pa tiyak kung aabot sa Semana Santa ang fuel subsidy cards. Pero pampalubag loob ng DOE, posibleng hindi raw magkaroon ng oil price hike sa Holy Week, base sa itinatakbo ng presyohan ngayong linggo sa world market. Gayunman, sisiyasatin pa rin daw ng bubuing fact-finding panel ng DOJ kung makatarungang umano ang seri ng taas presyo. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Bukod sa mga taga Metro Manila, umaaray rin sa mataas na presyo ng produktong petrolyo ang mga magsasaka sa Northern Luzon. Kaya naman sa Bulacan, nauuso na ang pagbebenta ng patingi-tinging gasolina na pwede pang utangin. Narito po ang report. Para di na masayang ang krudo patungo sa malalayong gasolinahan, nagtsatsaga na lang ang ilang taga Ginto, Bulacan sa mga deboteng langis. Ayos na raw kahit pa mas mahal ito kaysa sa normal na presyo. Bukod sa di raw sayang sa gas sa biyahe, sa maliit na tindahang ito, pwede pa silang mangutang. Magkano po tubo niyo sa isang Saan? 250. 250 po? Tres, mataas. So mas mataas po talaga kayo sa gasolinahan? Oo, mga 3 peso. Ang mga nagtitinda naman, alam daw na delikado ang tingi-tinging pagbebenta ng gasolina dahil na rin hindi mga tamang lalagyan ang ginagamit. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay, kumakapit na sila sa patalim. Wala kami ibang pagkakakitaan kasi nakatanga ka sa bahay. Diba? Pag binimalahan ng asin tsaka asukal, di makabili ka. Sa City of Pines, ilang gasolinahan din ang nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Higit na mahal ito dahil sa inaakyat pa sa Baguio. May mga bumababa pa raw sa Pangasinan kung saan mas mura ang produktong petrolyo. Dama rin ng mga magsasaka sa Isabela at Quirino ang epekto ng oil price hike. Si Aling Glenda, dumaraing sa pagmahal ng krudo lalo't nagmumura pa raw ang presyo ng kanilang aning palay. Ang 1 litro magkano naman ngayon tapos tataas na naman. Lalo dito ang irigasyon hindi diretso. Kaya ang ginagamit namin dito bomba. Kaya ang ilang magsasaka, matabang sa planong pagbibigay ng gobyerno ng fuel subsidy maging sa mga magsasaka, mangingisda at mga food transporter. Parang baka sakali po, pero baka hindi na naman aabot. Yun na lang malapit doon sa DA ang nabibigyan. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat.